We live in a world na napakaraming nangyayaring misunderstanding. Amen, mga hindi pagkakaunawaan, yung mga relationship na nagkakaroon ng tensyon. Nararanasan nyo ba yon? Meron ba kayong relationship na nagkakaroon ng tension? Yung mga maraming misunderstanding, tapos yung sakit na dapat ay sandali lang pero tumatagal sa atin. Amen. As we study tong passage na to, let us open our hearts, yung mga puso natin, at let us allow God to show kung saan bagay tayo nangangailangan ng forgiveness, and ganun din naman to show kung saan tayo naman ay kailangan ng forgiveness din. Amen. Basahin ko po uli ang ating key verse ngayong araw na ito. Yan, ito po. Ay matatagpuan po sa Matthew 6:14-15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Amen. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan ngayong araw na to, napakasimple lang po. Forgiven people must forgive. Yan po ang ating pamagat. Forgiven people must forgive. Ngayon, ang may pandinig ay, amen. Makinig daw, no? Makinig daw tayo. Amen. Meron po tayong tanong dyan. Dyan sa forgiven people must forgive. Isa ka ba dyan sa taong yan na tinutukoy dyan? Amen. Isa ka ba dun sa pinatawad? Isa ka ba dun sa nagpatawad? Amen. Isa ka ba dun sa magpapatawad? Amen, no? Praise the Lord. Ito po, itong teaching na to, ito pong verse na to, lumabas po to, comes after the Lord's Prayer. Amen. Nabasa nun po yun? Familiar po kayo doon? Amen. May mga bago po bang dalo? Ay, meron po. Amen. Praise the Lord po. At mamaya po ay aming kayong i-welcome. Amen. Sa bawat sa puso atin, ganun sa bagong dalo. Alam niyo po yung Lord's Prayer, ano? Yung Ama namin, sumasalangit ka. Amen? Yun po. Ito po yung verse natin comes after the Lord's Prayer. Doon po sa Matthew, sa first book po ng New Testament, si Jesus po dyan, marami po siya dyang series of teachings. Nandiyan yung kautusan doon sa paglilimos, sa fasting, sa pakikiapid din, at isa nga doon yung turo doon sa pananalangin. Amen. Merong mga about dun sa prayer, no? May mga religion, particularly dun sa isang religion na talagang yung pananalangin nila, meron talaga silang, ang tawag doon, meron silang dedication sa kanilang pananalangin, no? Kada araw, 5 beses silang nananalangin. Oo, may ganun, no? May ganun. Talagang dedicated yun. Talagang gigising ka ng madaling araw, no? Para lang manalangin. Amen. Tayo kaya, nananalangin tayo? Tinanong na din ito ni Pastor Jeff last Friday, nananalangin tayo? Amen. Sabi mo, nananalangin ako. Kala nyo, sila lang, ha? Nananalangin ako. Amen. Ngayon, tanong mo, ilang beses? 3 po. 3, madami din, no? Ilan? 3 po, 1 buwan. 1 buwan pala yung 3, no? Amen. Pero tayo ay nananalangin. Marunong tayo manalangin. Amen. Amen. So, amen. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil natuto tayong manalangin. Kasi yung ibang mga, talagang minsan may hiyang manalangin. No? Pero darating ang time na talagang matututo po tayong manalangin. So, ang sabi po sa Matthew 6:9-13, ayan po. Yan po yung panalangin, no? Yung tinuro po ni Jesus. Sabi niya doon, ganito kayong manalangin. Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesus na ito yung gawin yung panalangin. Sabi niya doon, ganito kayo mananalangin. Ito, ibig sabihin niyan, format of prayer. Amen? Format of prayer po dyan. Basahin po natin, sabi niya. Sa English po, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts. Ayun po, no? As we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
yan po, ang verses na po yan po ay provide a model of prayer. Model lang po ng prayer yan. Sabi nga kanina, format, ano? Na dati po tayo, ganun din sa mga bago nating kapatid, na kasi po dati rin kaming, yan din po yung alam namin, na yan po yung ginagawa naming panalangin sa ating Panginoon. Alam natin na may Diyos, alam natin si Jesucristo. Tapos yan yung naituro sa atin na yun yung pinakapanalangin natin. Opo, hindi mali yan, hindi masama. Kasi salitahan ng Panginoon yan eh. Pinupuri mo yung Panginoon. Pero nice po maunawaan ng bawat isa na yan po ay model or format lang ng prayer. Dapat po yung panalangin ay nanggagaling sa puso. Yung parang a child na kumakausap sa kanyang ama. Parang, baka naman po pwede ako ng ganito, ganyan. Nga pala pasensya na ha, sorry kasi nagawa ko yung nabasag ko yung plato pasensya na kayo ha. Pero baka naman tsaka ganito. Yung conversation sa anak at sa kanyang magulang. Amen. Diyan po sa ating pong nabasa sa Matthew 6:9-13, yan po, kung ating pong pagbubulayan yan, ang prayer po na yan includes worship, it includes submission, it includes petition for daily needs, request for forgiveness, and guidance in avoiding temptation. Nandiyan po yan. Kaya kung nakikita niyo po kung paano tayo manalangin, una, ina-acknowledge natin ang Panginoon. Nandiyan yung worship natin sa Kanya. Nagsasubmit tayo sa Panginoon. Sinasabi natin, Lord, Ikaw yung Diyos, Ikaw yung Panginoon, Ikaw yung nagbigay ng buhay sa amin. We're asking for forgiveness sa ating Panginoon. Ganun naman, sinasabi natin yung kailangan natin sa Panginoon, di ba? Yung ating mga nais mangyari sa buhay natin. Ganun din, we're asking na i-guide tayo ng Panginoon. So, yun po. And note, yung po sa 12, sinabi po doon, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Ito pong prayer, ito po ay only speaking, hindi po lang to natin kinakausap ang Diyos, but also ina-align po yung mga puso natin sa karakter ng ating Panginoon. And forgiveness, ito po yung foundation ng relasyon ng Diyos sa atin. Amen? At tayo po mga believers ay tinawag para magpatawad, humingi ng tawad sa ating Panginoon, at ganun din naman, magpatawad. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo mula yung ating pamagat, forgiven people must forgive. Sabihin mo sa katabi mo. Amen. Amen. Dalawang bagay lang pang pag-uusapan natin. Number 1, forgiveness is required, not optional. Forgiveness is required, not optional. Pag sinabing required, halimbawa mag-a-apply kayo, tapos gusto nyo makapunta sa ibang lugar o sa Saudi. Amen. Yung bang passport, lang ba yun? Optional ba yun? O di ba kailangan required. Kapag required, talagang kailangan mo yan. Hindi ka pwedeng makaalis ng bansa kung walang ganyan. Ngayon, tayong mga forgiven people, tayong mga pinatawad, required tayo na do the same, magpatawad din. Required yan. Hindi yan optional. Hindi yan, amen, hindi yan yung option. Wala kang option. Parang gano'n. Yan lang. Walang iba. Required. At si Jesucristo po, kinunek niya po itong prayer and forgiveness. Our relationship sa ating Panginoon will not flourish or will not work kung tayo ay merong something o may bigat tayo or may bitterness tayo sa ating puso. Amen. Hindi po magwo-work 'yan. Unforgiveness, kasi po itong hindi pagpapatawad, itong unforgiveness, ito'y blocks spiritual growth natin. Hinaharangan po yung paglago natin bilang mga Kristiyano, yung ating kapayapaan, yung ating joy, at ang ating mga panalangin. And take note, hindi lang mga panalangin natin, hinaharangan din ito yung mga answered prayer or prayers na nilalapit mo sa Panginoon. Nahaharangan din po yun. Hindi lang prayer natin, kundi answered prayer.
Isipin nyo, ayan na yung answered prayer nyo, pero meron kayong something sa puso nyo. Kaya pala nahaharangan. Kaya pala tanong tayo ng tanong sa Panginoon, Panginoon, kailan mo aanuhin to? Meron palang kulang pa. Meron palang tinatama pa. Dahil tayo, kapag meron tayong hawak-hawak na bigat o pait sa ating mga kamay, paano natin masasalo yung answered prayer na binibigay na pala sa atin ng ating Panginoon? Amen? Jesus shows us that unforgiveness, yun na nga po, can hinder our prayers and spiritual growth natin. Ano? Kaya tong topic na to, tong forgiveness, ay isang command. Inuutos yan sa bawat isa sa atin. Nagpe-pray tayo sa ating Panginoon, di ba? We're asking Him. Pero nakikita ng Panginoon na, ay, isang aking anak ay mayroon pang kailangang ituwid, mayroon pang kailangang ayusin sa kanyang puso. Paano sasagutin ng ating Panginoon, di ba? Gusto kasi ng Panginoon ay talagang pure yan, malinis po, no? Kasi kanina, no, inawit natin, ang ganda na inawit natin, pure as gold. Awitan lang natin mamaya. Amen, meron akong example. Alam ba itong meron daw dalawang tao. Magka-church sila. Si John, tsaka si Mark. Or kahit sino na lang, John, Mark na lang na kayo. Si John at si Mark. Etong si John, nasaktan niya si Mark or may nasabi si John kay Mark. So in short, nasaktan niya sinasaktan? Si Mark, nasaktan si Mark. Ito si Mark, so umaatin siya pero iniiwasan niya si John. Kasi nasaktan siya parang gano'n. Unknowingly or knowingly may nagawa si Mark, nasaktan sa salita. Ayun, tapos iniiwasan niya, ilang linggo na daw umiiwas si Mark sa kanya. So kada mananalangin, so mabigat yung loob ni Mark. So lumapit siya sa Panginoon, nanalangin siya, Lord, gusto ko po ng kapayapaan. Gusto ko. Tama naman po, di ba? Humihingi siya ng kapayapaan sa ating Diyos. He asked God for peace, pero yung sakit sa kanyang puso or yung bitterness sa kanyang puso ay nasa puso niya pa rin. Pero he's asking God for peace, di ba? Kaya during ng church service daw, yung sakto naman, yung pastor ay nagturo ng about forgiveness din po. Tapos yun, na-realize ni Mark na yung pala, yung nagiging hindrance, yung pala yung nagbablock ng relasyon niya rin sa Diyos. Kaya na-realize niyo, kaya after the service daw, ay nag-humble daw si Mark, siya na yung nagbaba ng loob. Kasi there are times din na sa ating mga kapatid or sa tao, sa family natin, na unknowingly na nasasaktan pala tayo, pero sa kanila, hindi pala nila aware or parang hindi naman sa kanya. Pero tayo nasaktan. Kaya eto nga, si Mark, natutunan niya, siya na yung nag-humble, siya na yung lumapit kay John, at nagkaayos sila doon, nagkapatawaran sila, nagkahingian sila ng tawad. Kaya nga nun, si Mark, after daw nun, nagkaroon na siya muli ng kapayapaan sa kanyang puso. His prayer become sincere and his relationship with God ay naging mas close. Amen? So, ganon. Unforgiveness kasi damages our relationship sa tao at sa Diyos. Forgiving others frees or nagiging free yung ating heart and restores our spiritual peace. Amen? Kasi hindi tayo daw pwedeng magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos pero meron tayong bigat sa ating puso. Meron tayong nagiging parang sa kapwa natin. May hindrance. Hindi po pwede yun. God wants us a clean heart when we approach Him. Sabi po doon, sabi sa Psalm 66:18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Sa Tagalog po, kung sa kasalanan daw ako yung magpapatuloy, di ako didinggin ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, yan ay required sa isang Kristiyano, required sa isang mananampalataya. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, wala po dyan, sabi po sa kanyang verse, if you forgive, your Father will also forgive you. Kaya po, laging yan, paulit-ulit po tinuturo yan ng ating Panginoong Hesus
na itong forgiveness is not optional para sa isang mananampalataya. Yung mga hindi mananampalataya, mauunwaan mo pa yun eh. Ay, ano yan. Pero mayroong mga hindi mananampalataya na talagang marunong talaga magpatawad. Pero tayo, as a believer, as a follower of God, ito ay hindi optional. Required yan sa atin. Amen? Kaya sabihin mo, wala kang option, kapatid. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, wala kang option, kapatid. Kundi magpatawad. Amen? Alam niyo yun, ang paghingi ng tawad, ang paghingi po ng kapatawaran, una, siyempre, sa ating Diyos, ganun din sa ating kapwa, ay pagpapakita na tayo ay may pagpapakumbaba. Amen? Ang paghingi po ng tawad, humbleness po, at nawawala po yung pagmamataas natin sa sarili. At ito po, yung forgiveness po, part po yan ng real discipleship, ng tunay po na pagsunod sa ating Diyos. Pag dinidisiplina po tayo, tinatama po yung ating puso at tinutuwid din po yung puso natin. Kaya again, wala tayong choice. Ito po ay required. Amen? Pangalawa po, ito po ay, ang sabi po dito, pangalawang point natin, forgive because God forgave you first. Again, forgive because God forgive you first. Nasaan ako? Ito. Forgive because God forgave you first. Ito pong forgiveness, hindi po ito nakabase sa actions ng kapwa natin. Amen? Hindi po ito nakabase sa action. Hindi basihan, bawa close siya sa'yo, hindi basihan na pamilya mo siya, hindi basihan na may nagawa siya sa'yo, hindi basihan dahil paborito mo siya, hindi basihan dahil kayo na magbigay ng iba pang reason. Hindi po yun ang basihan. Ito po ang basihan po ng forgiveness ay yung God's grace sa bawat isa sa atin. Amen? Ang papatawad po ay nakabase dapat sa grace ng Diyos sa bawat isa sa atin. The foundation of Christian forgiveness is napakasimple lang po pero powerful. We forgive not because people deserve it. Amen? Nagpapatawad tayo dahil hindi deserve ng katabi mo. But because God forgave us first. Amen? Kung nakatanggap tayo ng grace ng Panginoon, we must give grace din, syempre. God's forgiveness, yung forgive sa atin ng Panginoon, dapat yun ang gawin nating example. Kasi po, before we came to Christ, bago tayo naging mananampalataya, bago tayo nakilala natin ating Panginoon, tayong lahat ay makasalanan. Lahat tayo. Wala talagang maganda sa atin. Walang perpekto sa atin. Tayong lahat po ay nagkasala sa Panginoon. And hanggang ngayon, alam ko, wala talagang matuwid dahil lang sa atin. Nangyari lang yun dahil sa ating Panginoong Jesus. Yet, God, pero pinili pa rin ng ating Panginoon na patawarin tayo hanggang sa mga oras na ito. Naniniwala ba kayo doon? Hanggang sa mga oras na ito, tayo pinatawad ng Panginoon. Sabi sa Ephesians, nawala. Yun. Sabi sa Ephesians 4:32, forgive one another even as God in Christ forgave you. Kasi si Jesus, alam niyo po, pinakita po niya kung anong itsura ba ng forgiveness. Yan po yun na He showed the heart of God when we forgive. Kasi yung puso ng Panginoon, hindi lang siya mapagmahal, pero yung puso ng Panginoon ay mapagpatawad. Amen? Kaya po talaga napakabuti ng Panginoon. At tayo kapag nagpapatawad, nadi-display po doon yung character ng ating Panginoon. Yung God's character, nadi-display doon kapag tayo nagpatawad. His love, His mercy, His grace, ganun din ang kanyang patience, no? Yung pasensya ng ating Panginoon. Kapag pala unforgiveness, parang sinasabi mo na, I want what I deserve. No? Unforgiveness. Ang hindi pala pagpapatawad, parang sinasabi natin, I want what I deserve. Parang hindi pwede yan.
kailangan ko ng yung para sa akin. Hindi pa pwede yung So, kaya parang may mataas tayo, no? Parang meron tayong ng pride. But forgiveness says, I choose to give what God gave me. Mercy. Amen? Grace. So, yun pala yung forgiveness. Kasi yun yung yun yung binigay sa atin ng Panginoon eh. Yun yung pinaparana sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, paano kaya yung meron kasing instance sa cross nung nakapako na ang ating Panginoong Jesus. Sinabi niya doon sa cross, sa Luke 23:34, sinabi niya doon na, Lord, forgive them, for they don't know what they are doing. No? Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun yung yun yung panalangin ng ating Panginoong Jesus para dun sa mga sa Kanya. Para dun sa mga para dun sa mga papatay sa Kanya, no? Yun, sa mga ganung klase. Isipin niyo po, pinanalangin pa niya, God forgive them. Kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun yung panalangin ng ating Panginoon Jesus. Paano na lang kaya tayo kapag paano natin mapapatawad yung mga tao na nakagawa sa atin ng, isipin niyo mabigat na nagawa talaga sa atin, yung ang hirap patawarin. Paano natin kaya gagawin yun? Napaka po no, hindi madali yun. Yun po ay mahirap. Sometimes it will take weeks, sometimes it will take years, sometimes it will take a lifetime. Parang ganun po. Kaya po tinuturo sa atin ng ating Panginoon, no, sinabi doon, love your enemies, tapos ipag-pray pa sila. Mahalin mo ang nagpe-persecute sa'yo, ipanalangin mo pa, do good to those who hate you, and pray for those who persecute you. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Meron pong kwento sa sa Matthew, matatagpuan natin. Mahaba po 'yun, hindi ko na po nilagay diyan. Akin na lang pong shortcutin. Matthew, kung meron po kayong mga Bible, pwede po kayong makabukas. Sa Matthew 18:21-31. Ang pamagat po nito, meron pamagat doon ang lingkod na di marunong daw magpatawad. Ang simula po nagtanong daw si Pedro kay Jesus, makailang beses ba daw natin kailangan magpatawad? Sabi niya doon, 70 times 7. Or madami. In short, let's say unlimited. Kasi yung forgiveness ng Panginoon, di ba? Unli. Naubos ba yon? Amen. Kaya ganun din daw dapat, no? 70 times 7, or let us say unlimited, ganun daw. So ito yung kwento, no? Meron daw hari at meron daw alipin na merong utang sa hari. Sabihin natin 1 milyon yung utang niya. Tapos lumapit siya sa hari. Kasi ang sabi ng hari kasi, na lang yan, ibenta na lang natin yan. Yun daw yung ibenta na natin para pagkakitaan pa natin at maibalik sa akin yung pinagkakautang niya. So nagmakaawa yung alipin, lumapit siya, humingi siya ng tawad. Baka pwedeng bayaran ko na lang unti-unti, huwag nyo na lang akong ibenta, huwag nyo na lang ako ikulong. O ganun. So, naawa yung hari, sabi, sige, ganito na lang, unti-untiin mo na lang bayaran niya hanggang na lang, pagka kaya mo na, unti-unti na lang, ganun. Siya, okay na siya, nagpasalamat, salamat po, hari. So, paglabas niya doon, nakita niya yung may utang sa kanya ng 100 lang. Ginawa niya, sinunggaban niya agad, ginulpi niya. Nasaan yung utang mo? Pakukulong kita. Ayun, pinakulong niya yung may utang sa kanya ng 100. Nalaman ngayon, may nagsumbong ngayon sa hari. Hari, yung pinatawad nyo, naandun, ang Google Pay. Pinakulong pa yung may utang sa kanya ng 100. Patawag mo. Ayun, pinatawad. So yung ginawa sa kanya, ikinulong na din. Ginawa sa kanya yung ginawa niya dun sa may utang sa kanya. Yun, po kasi, we are asking for forgiveness, but we can forgive. So, ganun yung nangyari sa nag-ask siya ng forgiveness, pinatawad siya, pero hindi siya marunong palang magpatawad. So, paano siya patatawarin ng Panginoon? Kaya ganun din yung ginawa sa kanya ng Diyos. Alam mo po, last week, sinabi ng song leader natin, paano na lang pala kung ang ating Diyos
ay may hangganan yung kapatawaran. Naisip ko yun, nga, paano kaya pagka ang Diyos pala huminto na yung awa niya? Paano pag ang Diyos hindi na pala ako kayang patawarin sa paulit-ulit kong ginagawa? Kasi alam nyo, ang grace ng Panginoon, yun nga, sabi nga sa salita niya din na nagiging abusive na tayo sa grace ng Panginoon. Kasi dahil nga alam natin na ang grace ng Panginoon ay unlimited, yung sins, naabuso na rin natin, ginagawa na din nating unli. Kasi nga, ganun ang tingin natin sa grace ng Panginoon, which is, dapat isipin natin, paano pa pag di na pala ako kayang patawarin ng Panginoon, paano? Kailangan pala, antayin pa ba natin na meron tayong isang wake-up call na matindi-tindi galing sa Panginoon? Amen? So, ganun po, napakabuti pa rin ng ating Panginoon na tayo ay lagi niyong pinapatawad. Napakabuti ng ating Panginoon. Ngayon, kailangan ko ng volunteer. Kailangan ko ng volunteer. Isa lang. Kung ayaw nyo, magtatawag ako. Isa lang. Madali lang to. Ay, si Lian daw, si Lian. Kailangan ko ng volunteer. Dito sa unan. Kailangan ko ng volunteer. Hawakan mo lang to. Okay? Hawakan mo to. Hawakan mo lang. Okay? Hawakan mo lang to. Okay. Hawakan mo din to. Sige, dalawang mic. Ayan. Okay na yan. Yan, no? Kapag imagine niyo yung nagre-represent niya ng bawat hurt na nakasakit sa'yo, or merong may nakagawa sa'yo, or sabihin natin yung painful memory mo nung kabataan. Ayan, syempre, mabigat, diba? The longer na hawak-hawak niya yan, mapapagod yan. Mabibigatan yan, mangangalay yan. The heavier our heart becomes eventually, eventually, naaapektuhan na yung syempre, masaya ka pa bang ganyan? Syempre, diba? Hindi na nakakatawa yung peace niya, nawawala na din. Ngayon, sige, tanggalin natin. Tanggalin natin isa-isa. Yan, tinanggal natin. Bawa, ito yung forgiveness sa someone na nakasakit sa'yo. Forgiveness. Ay, akin pala. Praise. Ito pala yung akin. Yan. Ito yung past na may yan, pinakamabigat. Yung meron talagang mabigat na nasa puso mo. Yun, no? Tapos ito yung, yung sabihin natin na-disappoint ka. Yan, okay. So yun, nakita natin na gumaan na yung pakiramdam ni Lian, na gumaan na yung pakiramdam ng isang tao, no? Naging nakakahinga na siya na maluwag, nandun na yung joy muli niya, nandun na yung panatagan sa kanya. When we forgive, ganun din naman. Kaya when we forgive, hindi na natin mababago yung nakaraan eh. Mababago pa ba natin yon? Kaya when we forgive, we don't change the past, but we can change the weight of the future. Amen? Kaya alam niyo po, yung ginagawa po sa atin ng Panginoon, kaya narito tayo, pinatatawad niya tayo dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya pinili niya tayong patawarin kahit ibigay pa niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Napakasimple lang po ng pag-aaral natin, no? Napakadali namang intindihin eh. Forgiven people must forgive. Kaya, ang question is, handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na bang humingi ng tawad? Handa ka na bang ibigay din yung tawad na naranasan mo, yung tawad na natanggap mo? Handa na ba raw ang puso natin? May kasabihan, narinig ko kanina, no? Life heals, ano ba yun? Time heals all wounds. May kasabihan nyo, narinig na ba yun? Meron daw pala, no? Time heals all wounds. Pero hindi sinabi doon hanggang kailan o hanggang hanggang gaano kahaba yung time na yon para ma-heal
yung sugat na nasa atin. Ang sagot po dyan, it will heal kapag nagpatawad na tayo or kapag humingi na rin tayo ng tawad. Doon po yan magsisimula. Simple lang po, but really hard to do kasi kung hindi pa natin talaga nauunawaan ng pag-ibig at kapatawaran ng Panginoon. Pero ito ay madali natin magagawa kapag tayo ay kapag naintindihan talaga natin yung pag-ibig ng Diyos, ang kapatawaran ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag naintindihan natin na tayo pala ay mahal na mahal ng Panginoon, ako pala ay patuloy na pinatatawad ng Panginoon, at ganun din naman, sino tayo para hindi abutin yung kapwa natin? Alam mo po, bago tayo magtapos, isang short na patotoo, ang ama ko din po ay isang OFW, hanggang ngayon ay nandun siya sa Riyadh. Pero yung pagkikita namin hanggang dumating ako dito ay parang wala pang bilang lang sa mga daliri ko. Wala pang, hindi mabibilang sa daliri ko yung pagkikita namin ng tatay ko. Pero yon kasi ang tatay ko ay nagkaroon ng sumakabilang bahay. At yon, ang nanay ko naman ay, praise God, nung time na yon ay nakakilala siya at hindi niya kami tinuruan na, hindi ko narinig kay mama na sabihin na, magalit kayo sa tatay mo kasi ganito ginawa sa atin, ganun-ganan. Tinuro niya kami ng paano magpatawad. Ayun, at pinatawad po namin ng aming ama kahit hanggang ngayon ay hindi namin din siya nakikita. Pero yung kapatawaran ay nararanasan namin ay ganun din naman. Pinatawad din namin siya. Amen. Kaya, okay. Kaya doon sanabi, a forgiven heart becomes a forgiving heart. Amen. Our forgiven heart becomes a forgiving heart. Ito po ay essential para sa paglakad natin, sa relasyon natin sa ating Panginoong Hesus. Paglakad natin araw-araw, God expects us to give the mercy na natanggap natin. Na ito ay hindi po isang option, ito ay required dahil ito ay foundation ng paglakad natin bilang Kristiyano at ng ating pananampalataya. Tayo po, forgiving people is one of the clearest signs na si Kristo ay nasa atin. We show truly understand God's grace when we shared it with others. Amen. Naunawa natin yun kapag natuto na tayong i-share yun sa kapwa natin. At tandaan, when we forgive, our prayers become powerful and unhindered. Our heart, yung puso natin experience freedom, peace, and God's grace. Forgiveness, release healings, blessings, and fellowship with God. Let us ask God na i-remind tayo of anyone you need to forgive today or need mo ng forgiveness ng others. Kaya everyday remember on the cross, our sins were forgiven at a high price. And it's His Son, Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Lord, maikli lang po yung message mo sa araw na ito, Lord, na kung anong natanggap namin sa'yo, ay yun din naman, Panginoon, ang ibigay namin, Lord, sa iba. Una sa lahat, Panginoon, nakikita mo ang puso namin. Lord, nawalapit po kami sa iyo. Ang patuloy na awa at habag mo, ang kapatawaran mo, O Diyos, ay patuloy naming maranasan. Lord, pinagpapasalamat namin sa iyo, O Diyos, dahil sa araw-araw, Lord, na nararapa kami, sa araw-araw, Lord, na nagkakamali kami. Kami po ay pinatatawad mo, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo. At ganoon din naman, Panginoon, kami po, Lord, na pinatawad mo, ay patuloy na matuto kami, Lord, na ibigay din sa iba ang natanggap namin, Lord, na kapatawaran at awa na nagmumula sa iyo. Lord, lagay mo po sa puso namin, Lord, yung patuloy na kapakumbabaan. Patuloy po, ilagay mo po sa puso namin, O Diyos, ang karakter mo, Panginoon. Makita po sa amin si Jesucristo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong awa, sa iyong habag, sa iyong grasya, Panginoon, higit sa lahat sa pag-ibig mo sa araw-araw namin, Panginoon, na araw-araw naming buhay. Lord, napakabuti niyo po, pinapupurihan ka po namin, sinasamba, niluluwalhati,
dinadakila ang iyong mataas na pangalan, pangalang higit sa lahat, ang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, at gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, ang lahat po ng anak ng Diyos na nagpatawad at marunong magpatawad ay magsabi ng Amen.